So, good morning everyone. This is science class and our new topic this morning is about weather disturbances. So, let's define first what is weather. So, weather is the condition of the atmosphere at a short period of time. So, we have different weather. We have sunny day, rainy day, cloudy day, and even stormy day. So, there are factors that affect weather. So first is the air temperature. Yung temperatura daw ng hangin kung ito ba ay cold or warm. Air pressure, humidity, clouds, precipitation, wind speed, and wind direction. So kapag ang mga factors na ito ay pabago-bago at nakaapekto sa klima, doon nangyayari po ang weather disturbances. So let's take a look at this picture. So as you can see here, the cold air sink. Cold air sinks po, this is the high pressure area. Ang tinatawag nating high pressure area. Kapag yung malamig na hangin ay nag-sink pababa. Ito naman pong warm air rises. Yung warm air daw, yung mainit na hangin is nag-rise up. Ito naman ang tinatawag nating LPA or the low pressure area. Low pressure area po, nagdadala ito ng pag-ulan at hangin, malakas na hangin that are brought by low pressure. So, what is weather disturbances? Ito na po. Ano nga ba ang weather disturbances? So, weather disturbances is a change in atmospheric condition or weather patterns. Sinabi ko po kanina ang pagbabago-bago ng klima. Kaya nagkakaroon ng weather disturbances. Dahil doon nagmi-meet yung malamig at mainit, kaya nagkakaroon ng weather disturbances. Weather disturbances are common in the Philippines due to its nearness to the equator, causing wind convergence. Ang Pilipinas daw po is malapit sa equator or the tropics. Kaya tayo ay prone sa mga typhoons. Kung nakikita nyo, ayan, kulay red na line, yung may orange na arrow, yan po ang equator. That is the equator. Ito namang may blue arrow, that is the Philippines. Sa east side po niyan, east side of the Philippines, yung medyo sa taas ng parte, that is the Pacific Ocean. Sa baba naman na parte, that is the West Philippine Sea. So, diyan po tayo, malapit tayo sa equator, wherein diyan sa equator is may warm water. Malamig po ang sa equator po is mainit ang air and mainit ang water. That's why it is the requirement. Warm air or warm water is a requirement para makabuo ng isang bagyo or weather disturbances. Kapag ang bagyo ay nabuo sa Pacific Ocean, doon sa taas na parte, ang direction ng bagyo is west to northwest. Ibig sabihin, pababa po ang direction ng bagyo kapag nabuo siya sa Pacific Ocean. Kapag naman nabuo siya sa West Philippine Sea, dito sa may babang parte ng Pilipinas, West Philippine Sea, ang direction naman po ng bagyo is east to northeast, pataas. Okay po. Pag Pacific Ocean, pababa ang direction ng bagyo. Kapag west naman, West Philippine Sea, pataas ang direksyon ng bagyo.
So, dito po, nagmi-meet dito ang warm air and cold air. Kaya nagkakaroon ng weather disturbances or the low pressure area. Again po, low pressure area is the warm air rises. Yung HPA naman, high pressure area, cold air sinks. Kaya nagmi-meet yung dalawa. Kaya po nagkakaroon tayo ng weather disturbances. So, what is tropical cyclones? Dito naman tayo sa tropical cyclones. Ano nga ba itong tinatawag na tropical cyclones? Tropical cyclones is a weather disturbance characterized by a big mass of wind and air whirling around a center of a low pressure called the eye. So, meron tayong tinatawag kapag may bagyo, 'di ba? Kung nanonood kayo ng balita, kapag may bagyo, meron tayong tinatawag na mata ng bagyo. That is what we call the low center of the low pressure. Yun po ang tinatawag nating eye or mata ng tropical cyclone. So, mayroon po tayong iba't ibang pangalan ng tropical cyclone sa buong mundo. Sa buong mundo, take note, sa buong mundo, iba't ibang pangalan. Sa Atlantic or Eastern Pacific Ocean, ang tawag sa tropical cyclone ay hurricanes. Sa Western Pacific naman po, ang tawag sa tropical cyclone are typhoons. Typhoons po. At sa Indian Ocean naman, ang tawag sa tropical cyclone is cyclones. Ang tawag sa Indian Ocean. Sa part ng Indian Ocean, cyclones ang tawag. So, the Philippine Area of Responsibility or PAR. Tinatawag nating PAR, Philippine Area of Responsibility. Dito po nangyayari ang tropical cyclones. Nadidevelop siya sa dalawang area, the Pacific Ocean and the West Philippine Sea. Kanina na-topic na natin yung Pacific Ocean at West Philippine Sea. Ulitin ko po na ang Pacific Ocean ay nasa taas na parte ng Pilipinas. Kapag doon nangyari ang bagyo, ang direction po is pababa. Pababa, west to northwest. Kapag West Philippine Sea naman, nasa babang parte ng Pilipinas po ang West Philippine Sea, ang direksyon naman ng bagyo is east to northeast. Ibig sabihin pataas. Magkabaliktaran sila. Kung ang Pacific Ocean ay nasa east side, ang direksyon ng bagyo sa kanya ay pa-west. Kung ang West Philippine Sea naman ay nasa west side, ang direksyon naman ng bagyo ay sa east pataas. Okay po, huwag pong kakalimutan yan ha. Okay, next is the Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Service Administration or the PAGASA. So, PAGASA po, they are the one who keeps track of the cyclones that enter Philippine Area of Responsibility. So, ang PAGASA po ang nangangasiwa or sila ang nagtatrack kung nasaan na ba yung bagyo. Sila ang nagbabalita sa atin. Para maging aware tayo. Sila po ang nagbabalita, ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Service Administration or the PAGASA. So, here is a satellite image. Galing po itong PAGASA. Okay po, nung May 26, 2023 po ito. As you can see po in this image or the satellite image, ayan, itong spiral na yan, yung may red, blue, and yellow na spiral. Ayan po ang tinatawag nating tropical cyclone. Again po, yan po ang tinatawag nating tropical cyclone, yung spiral na yan, yung pabilog. And
yung nasa gitna niyan, at the center of it is what we call the eye. Yung nasa gitna, ang tawag natin dyan ay mata ng bagyo, the eye of the tropical cyclone. And ayan naman pong red line, ay ang parang box, naka-box dyan sa Philippines. Yan po ang tinatawag naman nating Philippine Area of Responsibility or PAR. Sa taas na parte ng Pilipinas, nandyan po ang Pacific Ocean at sa baba naman ang West Philippine Sea. Okay po, paulit-ulit tayo niya ng Pacific Ocean at West Philippine Sea. So here are the weather disturbances. Classifications po ito ng weather disturbances sa Pilipinas. So first po is the tropical depression. What is tropical depression? A tropical depression po is a tropical cyclone with a maximum sustained winds of up to 61 kilometers per hour or less than 33 nautical miles per hour. Ibig sabihin po ang tropical depression, 30 to 60 km per hour ang bilis niya. Pero ito po ay isang weak low pressure pa naman at hindi pa masyadong circular, hindi pa masyadong spiral. Kung nakikita nyo dyan sa ating satellite image, watak-watak pa siya. Hindi pa siya gaanong definite surface of circulation. Weak low pressure pa lang siya. Ito pong tropical depression, most common siya in the equatorial region or the intertropical convergence zone. So ano naman itong intertropical convergence zone? Ito po ay nangyayari sa equator, yung nakapalibot po doon sa equator. Kung 'di ba nakikita nyo bilog ang earth, 'di ba bilog ang earth. Doon sa kalahati ng equator, that is the equatorial region kung nasaan ang Pilipinas, nandoon po ang intertropical convergence zone or the ITCZ. ITCZ, intertropical convergence zone po ang tawag. Ang most common na nandoon is the tropical depression. Kasi nga po, sabi ko kanina, ang Pilipinas ay prone sa typhoon. Kasi po tayo ay nasa malapit po sa equator. So next is the tropical storm. So what is tropical storm? A tropical storm is a tropical cyclone with a maximum wind speed of 62 to 88 km per hour or 34 to 47. 62 to 88 km per hour or 34 to 37 knots. Yung bilis naman ng dito ng hangin is 62 to 88 km per hour. Kung nakikita nyo dyan sa satellite image, ayan siya. Kung kanina, watak-watak pa yung image, yung parang surface, dito naman, na siya, parang nagsisircular na siya, pero hindi pa naman masyadong kita. Nagsisimula pa lang. That is the tropical storm. Kapag po ang tropical depression nag-intensify or lumakas yung tropical depression, yun po ang nagiging, tinatawag po natin siyang tropical storm. Okay po, kapag lumakas ang tropical depression or the low pressure area, kapag lumakas ang isang weak low pressure, nagiging po siyang tropical storm. So next classification is the severe tropical storm. So what is the severe tropical storm? Kung nakikita nyo dyan sa ating satellite image, ang example dyan is the severe tropical storm Julian. Nangyari po siya sa east of Tuguegarao City. Nasa taas siya ng Pilipinas. Ang maximum wind speed niya is 55 to 115 km per hour. So pasok siya sa severe tropical storm kasi ang severe tropical storm, ang wind speed niya is 89 to 117 km per hour or 48 to 63 knots.
dito po kung nakikita nyo siya, more organized na and more circular or spiral. Nagbubuo na siya. Nakita nyo dyan, yung severe tropical storm, buo na po yung bagyo. Kaya, malakas na ito kasi 89 to 170 na yung bilis ng wind speed niya. Yung wind speed niya is 89 to 117. So, malakas na siya. So, next is the typhoon. So, I think familiar kayo sa typhoon. Dahil palagi natin itong naririnig, typhoon. So, typhoon is a tropical cyclone with a maximum wind speed of 118 to 220 km per hour. So, kung nakikita nyo po dyan sa ating satellite image, ayan siya, buong-buo na po ang typhoon. And typhoon po is accompanied by heavy rains. Mayroon na po itong dalang heavy rains and strong winds. Malakas na ulan at malakas na hangin kapag typhoon. Ibig sabihin po, malakas na ang mapaminsala na po ang typhoon. Kasi malakas na ito. So, next naman, the last classification is the super typhoon. Kaya po, super typhoon. Ibig sabihin, super typhoon, super, ibig sabihin, super malakas ang itong tropical cyclone na ito. So, as you can see here in the satellite image, malaki kapag super typhoon ang isang bagyo, malaki yung lawak na nakukuha niya. Kung nakikita niyo dyan, halos sakupin niya yung Pilipinas, diba? A tropical cyclone with a maximum wind speed exceeding 220 km per hour. So, ang wind speed dito is 220 km per hour po ng super typhoon. And sobrang laki niya, sobrang lawak na nakuha niyang espasyo sa Pilipinas. Super lakas po ng super typhoon. Ang mga areas po na naka-experience ng super typhoon is syempre malaking destruction yung ibinigay sa kanila kasi po ito ay super mapaminsala. This super typhoon po can kill humans at yung ating livelihood mawawala, yung mga bahay natin mawash out pag super typhoon, pag tunamaan tayo ng super typhoon. Super siya, hindi kaya kailangan kapag may bagyo is talagang prepared tayo kasi malaking destruction ang maidudulot sa atin nito. So, additional knowledge lang po, wind speed is expressed in kilometers per hour, kph, kilometers per hour po, and is measured using an anemometer. Again po, ito po ang ginagamit ng Pag-asa para matrack nila yung hangin ng bagyo. Kung yung maximum wind speed ng bagyo, natatrack nila sa pamamagitan po ng anemometer. Okay po, again, anemometer po ang tawag sa ginagamit ng Pag-asa para matrack nila yung bilis ng isang bagyo. Again po, the 5 classifications of tropical cyclones. First is the tropical depression, second is the tropical storm, third is the severe tropical storm, and the fourth is the typhoon, and the last is the super typhoon. Okay po? That is the 5 classifications of tropical cyclones. Typhoons po can create danger to us humanities, animals, and plants. Kanina po sinabi ko, lalo na yung super typhoon, talagang
great danger ang dala ng super typhoon. So, kailangan na reminder po na kailangan kapag may bagyo or may paparating na bagyo sa atin or tama sa lugar natin, we should always be ready and alert. Ready, alert, and prepared. Okay po? Kailangan yan. Kailangan prepared tayo ng ating mga emergency kits, emergency supply sa bahay, katulad ng pagkain, tubig, flashlight, mga first aid kit. Dapat readily accessible yan lahat para maprotektahan natin ang ating sarili, pati ang ating family during a typhoon or kung may paparating man na typhoon or storm. So that is all po about weather disturbances. I hope you learned something about this lesson kasi po may activity po ako na ibibigay. So kailangan talaga na makinig po kayo dito sa video kasi doon po sa activity, lahat ng doon sa activity is nandito lang yung answer sa video lesson. So I think you learned something. So thank you, grade 5.